Bigyan mo na. Bigyan mo na. Okay. Sinabi ito. Hope sa English ay hope beyond the katiyak kami. Kasi marami pong nagtuturo kapag ang isang tao ay tulad ng mga katiyak. Nagpunta yung mga tao. Ang paniniwala natin is pero sa case of Pero ang kala paniniwala once Makapamatin ka na kasi. Teko, makapamatin ka na kasi. Kung ang tinatag ano dito sa mga sa ayun ang punong ano. Kasi naniniwala sila sa Biblia. Pero ang problema, hindi sila naniniwala sa kasiyahan ng tao. So, ang kala paniniwala, ang tao, tama ba? Ito yun. May nakalagay sa Ecclesiastes na ang kung paano mamamatay ang hayop, ganun din mamamatay ang tao. Kaya na, meron pong katiyakan. Yung hayop, wala po siya katiyakan. Ang tao, meron po siya. Diba? Natin ha. Sabi diyan, yan. Minsan sa libingan merong nilalagay na goodbye. Sa ano, meron po, diba sa Facebook? Sa Facebook, ito po kaya yung sinasabi na nababasa ko na can you be my friend? Hindi yan. Wala ano? Pero sa Biblia, meron po. Adia! Adia! Sabi diyan, meron pa nakalagay sa libingan. Until diba? Tama ba na mag-goodbye tayo sa kapalahin? Yung banit mo. Kaya po. So, dito, ang kamatayan ay binigyan po ng ang sabi dito, don't expect anything so heaven. Don't expect wag kang expect kung ano pagpunta mo sa langit. Diba? Yan ang sinasabi yan. Okay? Don't expect anything to happen. Wala ko. So, ang sabi rito, pero pag isa, ang kamatayan ay part earth after that death. Diba no? Ang sabi nila na ang kamatayan ay pag-alis dito sa lupa at pagkatapos ay yan. So, yun po. Okay. So, ito po. Sabi dito, sa Genesis chapter 2 verse 7, at nilalang ng Panginoon Diyos ang tao mula sa alabok sa kanang lupa at hiningahan ng butas ng kanyang ilong ng hininga ng buhay at ang tao ay naging kaluluwa. So, yun po ang so, ang sabi dito, ito po ang composition composition ito ng tao. Yung mga parts ng tao paggawa ng Panginoon. Ano yung nasa ito ay una, alabok ng lupa, pagkatapos hininga ng
plus tinigaling buhay equals buhay na kaluluwa. So yung paniniwala ng iba, tulad ng trust, Midas, tulad ng all six day, Shodos Los Santo, Dix ka raw patay. So ba? Yun sa aking sa side na manugan ko, naniniwala siya kahit na halimbawa patay na pagkatapos dito pwede ba yun? Kapag ano, pagkatapos magmimensahe pa happy birthday in heaven. Pwede? Ha? Bakit ang tao ba kapag ka namatay? Ha? Pag ang tao ba namatay ay diretso sa malaki? Hindi. Yung kanyang hininga. Babalik sa Panginoon. Yung So yun po. Ang sabi nito, as well can be mean the whole person, the total being in Acts chapter 2 verse 41. Acts chapter 2 verse 41. Ito po ang sinasabi dyan na ang kaluluwa ito yung kabuuhan natin. Ito yung talaga ang total being yung kabuuhan natin. Sa Acts chapter 2 yung kaluluwa verse 41. Ginanaw ba? Tayo ang kaluluwa. Diba? eh, ba't na din Alright. Yadan. Ano pa? Ecclesiastes. Tingnan natin ha. Ecclesiastes chapter 12 verse 7. Take note kasi tatanong tayo dyan sa Biblia. Saan pupunta ang tao kapag siya ay namatay? Ayon sa Biblia. Sabi po diyan sa Ecclesiastes, at ang alabok ay bumalik sa lupa na gaya ng una, at ang espiritu ay bumalik sa Diyos na nagbigay nito. So ano, hindi yung katawan natin so kundi yung espiritu nagbigay sa atin ng Panginoon. Ito po ang tinatawag dito, espiritu ng Diyos yan. Okay? Na ibinigay lamang sa atin. Pag namatay ang tao, yung hininga, babalik sa Diyos. No? Okay. Ayan. Ezekiel chapter 18 verse 4, sabi yan, ang lahat ba ng kaluluwa ay makakaranas ng kamatayan? Opo. Ayan po. Ayan, lahat ng buhay ay akin. Ang buhay ng ama at ang anak ay akin. Ang kaluluwa na nagkasala ay mamamatay. Ano nga ang kabayaran ng kasalanan? Sa Roma sa Espiritu. Ayan. Okay? Ayan. So, okay? The Bible uses the word soul, yung kaluluwa, 1,600 times, but there is no immortal soul. Ito pa. Para at immortal. Sino? Hindi Diyos. Hindi. Ang nagturo dito. No. Pagan Rome. Kasi ang pagan nasa Panginoon. Sino po ang naroon? Si Constantino. Si Constantino po ang nag-impose nito na ang kaluluwa daw ay hindi mamatay. Kaya ang sinatawag lang immortal soul. Okay, tingnan natin. Ang sinasabi dito, yung immortality of the soul mentioned only God as immortality. Sa makikita sa 1 Timothy chapter 1 verse 17. Yan po, basahin natin para makita natin ano. Okay, 1 Timothy 1:17. Ang Diyos lamang ang walang kamatayan. Ang tao may kamatayan. Okay, so yan po. Yan po ang kaya sinasabi ko sa inyo dati, kumbaga sa Rock Mahapya lang yung ating dito. Kasi meron talagang ano ito. So ang tao, pag namatay,
dito ilalagay. Di ba? Ganda ano? Pero, pwede ba natin magawa yan? Ayan. Sabi diyan na marami mga bulaklak, ibibigay. Pero ang komentaryo nito, bakit ilalagay ko tayo? Ma-appreciate ko ba ng patay? Sasabihin ba, oh, ganda na. Salamat. Hindi ka nagkarikot ng takbo. Pag hindi ka Palitawan mo sa bulaklak. Parang Kami na naglutaw ng Parang burak to sa, ng sa Novaliches. Bukod kong tiyaho ko, tapos mapisan ko. Pagkutang nila ng coke at tinapay. ito po, Wala na yan. Wala na yung tinapay. Kinuha ng mga Ang bata. Biblia, sabi ito, 66 ulit sa Biblia. Ang kamatayan ay tinawag na pag-ibig. Ano na po? Ang kamatayan pala natin ay tinawag na pag-ibig. Kaya ang tao, Parang tulog. takot na mamatay. Sino po ang maturo ito? Sino ang maturo na natakutan yung kamatayan? Sino? Si Pope Gregory. Alam na alam ito. Pope Gregory na takot na raw sa kamatayan. Pero, May tanong. Mas nakakatakot pa nga ang buhay eh. Ang buhay. Ang patay, hindi pa rin makawat ng sundang. Kurutan mo na. Kurutan mo kay balasan ka. Pero yung patay kahit sa paningin, hindi na maabato. Ang patay din na maato. so, sabi diyan, ang tanong, ang mga natutulog ba ay may nalalaman? Tingnan natin ang Ecclesiastes chapter number 5. Ay, matangis na naman ako padayaw. Para makita po natin yung Ecclesiastes chapter natin. Para Turo ka, di ka kawang nila lang sulit. para malaman natin. Ha? Ecclesiastes. Dito po sa bandang gitna din. Awit. Ecclesiastes. Ito nga. Lapit din sa kawikaan. Kawikaan. Ecclesiastes. Ba yan ang malang? Ganda siya. Hello. So, ito din ang mga chapter 9 verse 5 para makita natin kung totoo ang sinasabi na ang mga natutulog ba ay may nalalaman. Wala na, no? Wala yan. Sabi dito, sapagkat dito sa age 9. Kaya nga na sa liya. Verse 5. Sa liya? Oo, nagkato na ka mama niya? Sige lang. Basa. Sapagkat nalalaman ng mga buhay na sila'y mamamatay. Ngunit hindi nalalaman ng patay ang anumang bagay at wala na silang gantimpala sapagkat ang alaala nila ay nakalimutan. Ayan. Sa verse 6. Ang kanilang pag-ibig, pagkapuot at ang pagkaingit at ay nawala na. Wala na silang anumang bahagi pa magpakailanman sa anumang bagay na nagawa sa ilalim ng araw. Tama, diba? So, ano daw ang Ang kuya mo. tao? Alam pa ba niyan lahat? Wala na. So, ito. So, ang mga natutulog ba ay nangihiwalay mula sa mga gising? Ecclesiastes chapter 9 verse 6. Ang kanilang pangapag-ibig ay natulad ng pagkain. Ang kanilang panag-ibig ay wala na. Diba? Kaya wala na kapangyarihan. Okay? Ang pag-ibig, pagkapuot, ang mga natutulog ba ay namamahinga sa kanilang ginagawa? Verse 9-10. Ilaw? Verse 10. Ano mang masumpangang gawin ng iyong kamay, gawin mo ng iyong kalakasan, sapagkat walang gawa, kaisipan, kaalaman, ni karunungan man sa swelo na iyong pagtutunguhan. Ayan, tingnan natin. Yung libing, yung siyol. So, ibig sabihin, ang Siyol, libingan. ito po ang salurong Hebreo
embryo at saka kasi ang ating salita, ang original, galing sa Pedro, pagkatapos Pedro, yung po ang embryo, sali niya ng Biblia, Grego, Latin, Spanish. Yan, alam niya. Yun ang salin. Okay? So, yan na. Ano daw kung sabi yan? Ano mang masumpungan gawin ng iyong mga kamay, gawin mo ito may kapangyarihan sapagkat walang gawa ni kakaman, ni kaalaman man, ni karunungan man sa Diyos. So ito po, ako po nag-servisyo sa patay. Diba? Sinisservisyo sa patay. Ano? Ang ito lang, pag nag-servisyo sa patay, hindi yung patay ang ating siniserihan. Yung mga siniserihan, yung mga patay. Kasi, minsan kasi sa tao, sabihin natin, wala naman serbihan. Hindi po. Meron pong pag-asa. Meron po. Kaya, minsan nalulungkot kita, di ba? Nalulungkot ako. Yung mga nakiwan. Nalulungkot. Minsan kasi, adjust. Diba? Bubagasan. Meron pa mga, alam mo, sa pagdakdak, ate, mga puentes, kamag-anakan lang ni Mrs. Di ba? Sa English, napatay ang anak kasi binaril. Pagkatapos, nakaburol ang anak. 3 araw namatay. Patay ang papa. Nakaburol ang papa kasi ililibing. Kinabukasan, patay ang ina. Grabe ano? Araw sila si Mrs. Ilan sila doon? 3. Hindi lang sa sunod-sunod sa kapatay, pero isa ang libing. Paglibing, sabay-sabay. Hindi mo family. Sentimental ba yun? Pero, tomba, yung pinatay. So, yun, magkikita na sila. Minsan, parang sakit. Parang nagtatanong tayo sa Panginoon. Ang kamatayan. Diba ka? Meron pang nag-comment na kapag ka daw ay halimbawa, ate, halimbawa, pag ang namatay ay 69, ang kasunod noon 70. Pag namatay yung 70, ang 71 ang mamatay. Yung po, hindi pa niya. Sabi nga kasi, yun ang pinagpinawala. Kaya, yung mga tao doon, kapag bibig, paglabas ng kapilya, unahan ng takbuhan. Hindi sasakay sa mga. Bakit pag napili ka daw, doon daw sa simbahan, ikaw masusunod. Baliktad mo ba Superstitious Pilipina. Ako, kung ako nangaon, yun na. Baliktad mo. Pag sitiw na una sa patay, ano una. Ayun sa ako. 70. Matay pera. Ba't na magiging din? Ayaw ka na ipapalit. Kapag ano ka din, dead body na. Paniniwala ka. Okay, ano pa sabi dyan? Ano bang pasok po ng gawin ng iyong kamay? Gawin mo ng iyong karanasan sa pagkat. Walang gawa. Simbahan. Kala, man, kasi yun na iyo. Okay. So, ang mga natutulog ba ay umaasa ng muling pag-isip. Tururog. Ayan. Tingnan ninyo nga. One thing. Wala ka sa Ginoo, mabubuhay ka otro. Wala ka sa Ginoo, pagpahamok. Sapagkat dumarating ang oras na ang lahat ng nasa lilingan ay makakarinig ng kanyang tinig. Ano na po? Makakarinig tayo sa kanyang tinig. Ibig sabihin, bubuhay ka. Okay?
Pagkatapos, ang sabi rito, at nagpagsisilabas ang mga gumawa ng mabuti ay tungo sa pagkabuhay na maguli sa buhay. At ang mga gumawa ng masama ay tungo sa pagkabuhay din na muli sa pagkatala. So, alin ang gusto natin? Ha? Natin lang. Alin ang gusto natin? Yung pagkabuhay na maguli sa buhay, hindi. Pagkabuhay nga, kaya lang kakatulong. Saan? Oo po yun yung magpilihan. Buhay. Okay. So, maglingkod tayo sa Panginoon. Pangalabang tanong, Sa kanila. alin ang pipiliin natin? Dalawang, isang pagkabuhay, dalawang kamatayan. Hindi kaya dalawang pagkabuhay, isang kamatayan. Diba, mamatay tayo na. Isang buhay, isang busy o mamatay. Meron namang isang na namatay, dalawang bisis na mamatay. Nasa Biblia yan. Biblical mo yan. Palisis. Bakit? Diba? Bakit kasi nga tayo, ipinanganap tayo sa ating ina. Talaga? Unang pagkabuhay. Ang pangalawang pagkabuhay natin ay yung pagbautismo sa atin. Yung ilulubog ka na minsan sa tubig. Pag-ahon mo, yun ang simbolo ng ikalawang pagkabuhay. Okay? So yun po. Then, ang bautismo ang nagsisimbolo ng pagkabuhay. Ngayon, mamatay ka man, bubuhayin ka ng ating Panginoon. Dalawang pagkabuhay sa kamatayan. Okay, ganito. Isang pagkabuhay, dalawang kamatayan. Nabuhay sa ina, sa magulang. Namatay siya. Pagkatapos, mamamatay din siya. Patay na, patay na. Opo. Kasi, susunod din sila. So, ito ang sinatawag na isang pagkabuhay, dalawang kamatayan. So, ang pinakamaganda, dalawang pagkabuhay, isang kamatayan. Okay? Kapag itong ating kamatayan, itong ating katawan na, ito'y mamamatay. Ito'y kabayaran ng ating katawan. Kaya mapalad tayo kapag nahalad na tayo ng Panginoon na buhay. Di ba? Sabi din sa Isaiah chapter 25 verse 9 na tayo naghihintay sa kanyang pagdating. Hindi tayo patay. So, may mga tao din na naghihintay sa bitigan, sila rin ay bubuhayin. Okay? So, yun po. Ano po sinasabi dito? Ano ang unang pagkabuhay muli? Sabi po dito sa Revelation chapter 20 verse 6. Ito po, mabasahin natin. Mapalad at banal ang may bahagi sa unang pagkabuhay muli. Sa mga ito ay walang kapangyarihan ang ikalawang kamatayan. Kaya meron po sinusubo sa Biblia na isang ikalawang kamatayan. At anong sabi dyan? Kundi sila'y magiging mga pari ng Diyos at ni Kristo at maghaharing kasama niya sa loob ng isang libong taon. Yung ating pagkaranan sa isang libong taon ng ating mga pangalan ay nakalista doon sa aklat ng buhay. Kapag pa hindi nasumpungan ang ating pangalan sa aklat ng buhay, kabilang karoon sa susunogin kasama ni Satanas. Okay? So yun po, mga friend. Ano pa? Ano ang kanilang physical na kalagayan? Mapag-uusap tayo, sabi sa Corinto. Natin ha. Makinig kayo, sasabihin ko sa inyo, ang isang tuwaga, hindi tayong lahat ay mamamatay. Ngunit tayong lahat ay babaguhin. Ano? Sa isang saglit, sa isang kisap mata, tingnan mo, gaano kabilis ang kisap mata? Tingnan? Mag-isang mata, ang layo ng tingin. Segundo lang yan, o. Ayun, yung kisap mata mo. Sa isang kisap mata, sabi ito, sa huling pagtunog ng propeta, sapagkat ang propeta ay tutunog at ang mga patay
ay mabubuhay na walang pagkasira at tayo'y babaguhin. Ayan. Sa 23, sapagkat kailangan na ito ay pagkasira ay magbibigis ng walang pagkasira at ito ang kamatayan ay magbibigis ng walang kamatayan. So yun po ang ating kinahanap na bagamat mamamatay itong ating physical na katawan. Ngunit may pag-asa tayo sa buhay. Baga? Ano po kung sabi dyan? Ano ang pangalawang pagkabuhay ng muli? Ayan, binasa na po natin. Ano? Ang Talatang 29, ayan. At magsisilabas ang mga gumawa ng mabuti ay tungo sa pagkabuhay na magulit sa buhay. Ngayon, at ang mga gumawa ng masama ay tungo sa pagkabuhay na magulit sa kamatayan. Ay ibig sabihin, magulit sila. So, mahirap. Sabihin na yung ating buhay pala, kapag hindi tayo naglingkod sa Panginoon, hindi tayo nagpasakit sa Kanya, mamamatay ito na walang pag-asa. Diba? So yun po, sabi diyan, Ezekiel 18:30. Ha? Ang sabi dito, natutuwa ba ang Panginoon sa kamatayan ng tao? Hindi. Ha? Sabi diyan, kaya't hahatulan kayo o sambahayan ng Israel. Bawat sa inyo'y ayon sa kanyang mga lakad, sabi ng Panginoong Diyos. Kayo'y magsisi at lumayo kayo sa mga lahat ng inyong pagsuway. Sa gayon, ang kasamaan ay hindi magiging inyong kasamaan. So, kung ating kasalanan ay hindi naroon, kundi ito ay kasalasan. Ano pa sila sabi riyan? Ang verse 31, inyong iwaksi ang lahat ninyong pagsuway sa inyong ginawa laban sa akin at kayo'y magbagong puso. Ito pala ating puso. Babaguhin natin. Ha? Yung puso mo. Ano po yung pelikula niya sa puso mo ba ito? Yung palang puso mo ba ito ay yung matigas ang puso na ayaw na magsisi. Mayroong lesson po sa Magpalamot. So, ganyan. Sabi dito, magbagong puso at magbabagong diwa. Bakit kayo mamamatay o sa bayan? Israel 33:32. Sapagkat wala akong kaluburan. Sabi niya, Panginoon sabi niya, sapagkat wala akong kaluburan sa kamatayan ng sinuman. Sabi ng Panginoon, ng Panginoong Diyos. Kaya magsipagbalik loob kayo at mabuhay. Simple. Simple. Kaya po ang ating paglilingkod, yung ating pag-aaral ay hindi po palaw mawalang bisesa. Nagkapagka tayo ay nagbalik ang loob lamang sa diba ka? Sino lamang simple na requirements. Okay. Kaya ang ating ito, para qualified po tayo sa ating sinasabi po, tayo po ay nagbalik ang loob. Okay, ano ba? Ang sabi dito, God has no pleasure in death of all. Unrepentant sinner, Jesus already said, the price paid the price for you for our sin. Kaya, ang Panginoon mismo ay binayaran na niya doon saan? Sa Calvario Cross. Ang ating ina. Okay? So, ano po? Ang sabi ko, there is no hope beyond death. Walang pag-asa sa kabila ng kamatayan. Maliban kung si Kristo ang iyong personal ng pagkakas. Wala pa lang pag-asa ng isang tao kapag siya namatay kung hindi nagbalik loob sa ating Panginoon. Kaya yung karamihan, yung may nagtanong sa Milagros, sa akin na taga Milagros, ay yung aming mga magulang na hindi nabuto sa mga hindi nakapagbalik loob. May pag-asa pa ba yun? Kahit natin kung ng karaan, hapon, na bago mamatay ang tao kapag nagsisi, mayroon po siyang pag-asa sa kalitas. Pero naniniwala pa kayo na yung isang tao na parumbado, meron siya kagsisi. Ha? Depende ano? Depende rin. So, ang Panginoon ang nakakasama. Hindi ka magbatol.
Panginoon. Okay? So ano pang sabi dito? Okay, Revelation chapter 3 verse 20. Ito ang huli na ang sabi, ang Panginoon ay kumakatok sa atin. Kumakatok siya sa ating mga puso. Na kung sino man ang magbukas nito, siya ay papasok. Siya ay papasok pagkatapos ay hapon kasalo ng Biblia at siya ay kasalo. So, ibig sabihin, makikisama ang ating Panginoon sa pamagitan ng kanyang banal na Espiritu sa ating Revelation chapter 3 verse 20. Ako, abrihan ko. Papatokong ko. Opo, talagang papasok na Nagkakatuman na sa ating kasi walang imposible kapag ka pinapasok sa Panginoon. Kasi pangako niya, sasama. Luto kayo. Kapangyarihan sa kita. Luto. Sapagkat tayo binilibagan, pay the price already. Pagkatapos, binayaran na ang ating mga kasalanan. Anong ating gagawin? Na siya pala ang nagbayad sa ating kasalanan. Meron tayo, ha? Kaya, meron pong, sabi niya na may utang na loob. May utang na loob tayo sa Panginoon. Pero, meron talagang mga tao na ang sabi nila, walang utang. Diba? Ang magulang, diba ka? Walang utang. Pero ang pinakamaganda, utang na loob o utang sa yun ang maganda. Ha? Utang sa labas. Walang kuya din yung kimalukot. Utang na loob. Pero yung utang na loob, binayaran na. So, ang atin na lamang, magkakamayan kanya ang lubusan. Para pasalamat tayo sa Panginoon. Pasalamat tayo. Na tayo pala ay binayaran na yung 2 beses, di ba? Merong kanta niyan, 2 beses na ako ay binayaran. Di ba? Alam ni Tito yan, na yung 2 beses na yan, unay ginawa. yung unay ginawa na sayang mo, ang tawag ko tapos. Isang bata, ginawa siya ng bangka. Laruang bangka. Pagkatapos, palibhasa, pinakamaganda na kanya, pinalutog sa taga. Yung tali, di ba sa mga playa na puro buhangin. Ano ka nalagot ang bisi? Ay mahangin. Pinangay doon sa ano, malayo. Pagkatapos, merong isang Chinese nakapulot. Sabi niya. Nag-ano sila, nag-announce na kung sino man ang nakapulot dito ay babayaran. Kasi, pinakamaganda na ito nangyari. Nung malaman nila na naroon sila sa kanila, halimbawa sa isla, pinuntahan nila yun. Lahat ng kanyang ipon ng ama, lahat ng ipon, pati yung ipon ng anak. Kasi pagkabuhat payaman, may mga ipon. Kanilang iniipon lahat yun. Pagkatapos kung mag-anong talaga, mabayaran namin. Sabi ng Chinese, hindi ko ipapadala unless na hindi nila bayaran ito. Ang ginawa, kapag ang bata talaga ay pati ang ama ay nagkinayang, binayaran nila. So, ganyan. Pagkatapos ng nabayaran, ay di, sino uli ang may-ari? Sila uli. So, ganyan ang Panginoon. Siya ang may-ari sa atin. Binayaran naman tayo ng talaga. Di ba? Ngayon, pagka-ari na tayo ng Panginoon. So, may masabi pa tayo na sapagkat siya nang may-ari sa buhay ko, siya nang may control sa buhay ko. Pwede po ba sabihin natin na, sa kanila ako. Pero ganyan, yung tinatawag sa English na
So, prostitution, yung mapagpaliban, yung sa kanila, alam niyo sa Satanas, sa malaking sa Secret Prophecy, ay meron pong sinabi si Satanas na yung sinasabing sakana, di ba ka? Yung sakana. Si Panganib ang sakana. sakana nito. Ang sakana, may panganib. Yung sakana lamang ako. Kayo na muna. Di ba ka? Kaya mahirap pala yun. Na yung sabihin natin, nasa ka na ako. Saka na ako maglilingkod, Panginoon, pagtuwid ng aking paa. Nakahiga na ako sa pabaong. Kaya tayo, habang tayo nabubuhay, meron akong karanasan sa real Quezon. Sabi ng tao, sasamba ako kapag nakabili ako ng marunong. Sasamba. Nabili mo ba yun? Mali. Asteria. Ang sabi ng isang tao na sasamba daw siya kapag nakabarong siya. Ganyan ba ang ating prinsipyo? Hindi. Kung saan ang mangyari? Alam niyo, Kahit ano ba sa mali. kahit ano pa sa malinis, pwede po tayong sumunod. Problema na Ganito kabarong ang ka. problema. Ito ka na sa Yung pabaong. ilong ng tignuan. Kahit na tinangkupan basta malinis. Diba? Ito, yung ilog ng tignuan, mahabang ilog yan, galing sa Sierra Madre. Ang trabaho nila, yung Burlit ng paanod ng ilong. papaanod ng mga truso. Ang truso doon ay lagpas tao. Ay ilog yun. Sumasakay sila doon pagka malaking ilog. Kasi yun ang pinakamaganda pag papaanod. Ano kapag dating doon sa tignuan mismo, bumalagbag yung kahoy. Kasi sumangat ang dulo, bumalagbag ang kahoy. Naipit kung ano, ba naman, nag-ipit siya sa bato. Nung pagka-ipit niya sa bato, di tinulungan ng marami. Pagka-alis, alam niyo ang tao kung napaano? Gumanyan ang ulo. So, mabubuhay po ba siya? Wala na, kinaipit Diba? naman. Yung barong niya ang pinasuot sa Ayan. kanya. Namatay. Merong binili na barong kasi kinasabaduhan noon sasamba siya. Ako ang nag-service. Siyempre talaga niya. Alam mo ang sabi ng anak. Iyak. Sana tatay, isinuot mo na yan bago ka namatay. Sabi ni Siwil Siwil, natin Kumbaga nagbukal siya para sagot sa iyo. nagsisi siya ng Bakal siya para sa iya kamatayan. sila po nakapagsamba. Kaya lang, bambang na siya. tuwid ng katwa. Mahal naman siya kaya gito at Pwede rin nakabarong, nasa kabaong. Mahal kung may algodon. Totoo yun. Sumampa nga siya, ipinasok nga siya sa sipahan. Pero, patay na. Nakabarong, nasa kabaong. Parang magkatunog Mahal ka wala nakaniktay. Ha? So, ganyan mga kapatid. So, ang atin dito, hayaan natin ang Panginoon ang magmaniobra sa atin. Huwag tayo ang magmaniobra sa Panginoon. Tama ba? Tama ano? Kung anong sasabihin ng Panginoon, sumamba ka, Sundin natin siya. Ngayon, kung sabihin ng Panginoon na, pwede. Pag sinabi ni Satanas, huwag. Di ba ka? Sino nga may agad ng sinasabi ko? Ang Panginoon huwag kang kumain ito. Sabi ni Satanas, Kain. ano nangyari? Patay siya. Di ba? So, yun. So, ngayong gabi, iiwanan ko sa inyo ating mga desisyon. Iiwanan ko sa inyo ang mga desisyon natin. Tayo ba ay patuloy na maglingkod sa Panginoon? O di kaya sabihin natin, sino nga ang may nag-promote ng sakana? Satanas. Si Satanas. Baka sabihin natin, sakana lang kaya ako. Sabi nga sa kanta, huwag kang mag-alinlangan. Yan mga Huwag kapatid. magpaliban. Sana ang ating paglilingkod ay patuloy. Sana. Sana ang ating Panginoon ay Continue. siyang ating kasama. Kasi kami, pintas So, gabi ay sana ay palagi. Tayo muna ay magpalingkod. Panginoon namang Diyos, salamat po ng marami
Kami po ay inyong pagpalain. At sa gabing ito, bigyan po kami ng isang mahimbing na pagkatulog bukas sa umaga. Gisingin kami na taglay namin ang buhay. Amen. Salamat po, Panginoon, sa pag-asa. Nasa kabila ng kamatayan, meron kami pag-asa. Panginoong Diyos, ikaw ang nagkalang sa aming buhay. Kaya, ngayong gabi, simula ngayong gabi, kami po ay kami ng ipatahubilin sa aming mga buhay. Ano man ang mangyari ito, basta kami sa iyo, Panginoon, hawakan niyo kami sa aming mga kamay. Na hindi kami madulas sa aming kaaway, hindi magdos kami sa mga buhay. Salamat